Okay guys, mag-update lamang tayo sa mga OFW na gustong mag-renew ng kanilang mga OWA membership at saka yung mga magbabakasyon sa Pilipinas. Sa lahat ng mga bashers, love na tayo ngayon, hindi nagalit si Ma'am Jo. So, sa lahat po ng mga gustong mag-renew ng kanilang mga OWA membership, sa Saudi Arabia muna po ha, unahin natin ang Saudi Arabia. Ito po yung mga requirements kung gusto nyong mag-renew ng inyong mga OWA membership. So, kailangan natin ng OWA membership form, copy na inyong valid passport, copy ng inyong ikama, at saka verified contract. Kung wala naman kayong verified contract, ipakita nyo na lang ang inyong mga active AbShare. Kung wala naman kayong active AbShare, verified contract ang hinahanap. Ibigay ko po yung link kung saan kayo pwedeng magpa-appointment para ma-renew ang inyong mga OWA membership. Pero yung iba, hindi na sila nagpapa-appointment diretso na lang sila sa Polo OWA. Pero try nyo rin kasi minsan mahirap kumuha ng appointment. Kaya yung iba, nag-walk-in na lang sila kahit wala silang appointment, nakakapag-renew naman sila ng kanilang mga OWA membership. Sa lahat naman po ng mga kasambahay dyan po sa bansang Saudi Arabia, yung mga magbabakasyon po, heto po yung mga requirements nyo pag nagpa-verify kayo ng inyong mga kontrata. So, kailangan nyo po ng employment contract, yung meron kayong pirma at merong pirma ang inyong amo. Ito yung luma. Dalhin nyo yon, tapos valid passport, yung copy lang. Copy ng inyong ikama, copy ng inyong employer's national ID, copy ng exit re-entry visa kasi magbabakasyon kayo, at saka copy ng inyong plane ticket. Sa mga kasambahay or mga household worker, pwede itong gawin ng inyong amo kahit hindi kayo. Kahit si amo ang gagawa nito, pwede. Yung link para sa appointment, ilalagay ko na lang sa comment section. Doon kayo magpa-appointment. Sa bansang UAE, ilalagay ko din yung link kung magpa-verify kayo ng inyong mga kontrata. Kailangan nyo din ng appointment. Ilalagay ko din sa comment section kung saan kayo magpapa-appointment. Proceed po tayo sa mga skilled worker sa bansang Saudi Arabia. Kung ano yung mga requirements kung magbabakasyon po kayo sa Pilipinas. Ito po yung mga requirements ng mga skilled worker sa bansang Saudi Arabia. Nag-update lamang po ako ha. Ito po yung mga nag-transfer ng ibang employer tapos balak nyo magbakasyon sa Pilipinas. Ito yung mga requirements. Kailangan po dyan ng Kiwa contract, kailangan may pirma ka, may pirma si employer. Copy ng iyong passport, copy ng iyong ikama, copy ng exit re-entry visa, at saka copy ng plane ticket. Kung halimbawa naman skilled ka at hindi ka nag-transfer sa ibang employer, hindi mo na kailangang ipa-verify ang iyong kontrata. Pero pag umuwi ka ng Pilipinas, kailangan mo dalhin ang iyong kontrata kasi kukuha ka ng OEC. Baka mamaya kasi hanapin yun. Pag hindi ka nakakuha ng OEC online, pag kumuha ka sa DMW, hinahanap ang iyong kontrata para ma-issuehan ka ng OEC. Ang verified contract ay hindi yan hinahanap sa immigration. Ang hinahanap nila ay OEC. Ang verified contract ay ginagamit yan para makakuha ka ng OEC. Sa lahat po ng may mga katanungan, message nyo lamang po ako sa WhatsApp. Ibibigay ko po ang WhatsApp sa comment section. Minsan po kasi hindi ako nagbabasa ng comment. Minsan kasi may mga nababasa akong bad comment, parang nakawalang gana mag-reply. Kaya i-private message na lamang ako or i-message po sa WhatsApp. Kung halimbawa naman po na binigyan ka ng re-entry visa ni employer, pag sinabi kasing re-entry, yun yung visa na ginagamit para magbakasyon ka, babalik ka sa iyong employer. Kasi kadalasan na nangyayari, yung mga ibang OFW hindi na bumabalik sa kanilang mga employer kahit re-entry visa ang kanilang mga gamit. So, kung halimbawa na binigyan ka ni employer ng re-entry visa tapos ayaw mo naman nang bumalik, huwag mo nang ipa-verify ang iyong kontrata. Makakauwi ka naman eh. Yung mga ibang employer kasi kahit ayaw na ni OFW sa kanila, binibigyan pa rin sila ng re-entry visa. So, minsan magaling din si OFW, tinatanggap niya itong re-entry visa, pero hindi na siya bumabalik. Pag ganun na wala na kayong balak bumalik, huwag nyo nang ipa-verify ang inyong kontrata. So, sa lahat naman po ng mga OFW na wala nang balak bumalik sa kanilang mga amo, yung mga requirements is ganun pa rin. This coming March, passport, final exit visa, e-travel, plane ticket. Yun lamang po, wala pang pagbabago. Paalala ko lamang guys, yung mga nilalagay nyo sa inyong mga maleta ha, yung hand carry ay para sa hand carry lamang ang laman. Yung check-in baggage ay dapat check-in baggage ang laman. Huwag pong maglagay ng
may mga alcohol content sa inyong mga hand carry, dapat yan ay nasa check-in baggage. Sa check-in baggage naman ay huwag kayong maglagay ng mga gadget o yung may mga battery, mga power bank. Ilagay nyo po yan sa inyong mga hand carry. So, yun lamang guys. Ako nga pala ang inyong lingkod, Drency Fernandez po.